The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos at patuloy niya tayong binibiyayaan ng ating buhay at kalakasan. At sana, gaya ng patuloy naming idinadalangin sa Panginoon, ay magamit natin ang kalakasan ito para po sa patuloy na pagsubaybay at pag-alam pa ng banal na kalooban ng Diyos na siyang maghahatid sa atin sa tama at matuwid na pagkakilala kung sino ba ang Diyos na dapat nating paglingkuran at gayon din ay malikha sa atin ang pananampalatayang alinsunod sa sinasabi ng banal na kasulatan. At ito po ay inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan. Kapiling natin sa talakayang ito ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga minamahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Sa pagkakataong ito, mga giliw naming mga taga-subaybay, ay isang napakahalagang paksa ang ngayon po'y ating pagsasalu-saluhan. At ito po ay tatalakay sa maling naging gawi at mga gawa ng mga tao sa lupa na nahuhulog po sa tinatawag na pagiging sinungaling. Alam niyo po, wala namang tao na hindi nakapagsinungaling sa tanang kanyang buhay. Subalit, may mga kasinungalingan na kung hindi natin mababago sa ating buhay at ito ay magpapatuloy hanggang sa ating pagtanda, hanggang sa mga huling yugto ng ating buhay na ilalagi sa mundong ito, ang paksa ay nagsasabing ang mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ang paksang araling ito ay hango po mula sa talata sa Aklat ng Kawikaan 12:22. Kung alin itong kasuklam-suklam sa Panginoon, sa pagiging sinungaling ng isang tao, atin po itong pag-aaralan sa mga sandaling ito. At bilang pagbubukas ng mga araling ito, atin pong pasimulan sa pagtatanong na, kapatid na Neraya, ano nga po ba ang isang mga gawa na naghahayag ng pagsisinungaling? Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa po natin sa Aklat ng Deuteronomio. Ang kapitulo po ay 19 at ang bersikulo po ay 16. Sa salin po ng Biblia na Tagalog Popular Version. Kapag ang isang tao'y nagbintang ng hindi totoo sa kanyang kapwa dahil lamang sa masamang hangad. Maliwanag po ang ipinapahayag sa talata na binasa ng ating kapatid na Benhanan. Sa talatang ito ay maunawa natin kung anong isa sa mga gawa na naghahayag ng pagsisinungaling. Ayon sa ating narinig, kapag ang isang tao ay nagbibintang sa kanyang kapwa at ang kanyang ibinibintang ay hindi naman totoo, yun po ay isang gawa ng pagsisinungaling. Kaya dito ay maunawa natin na hindi basta-basta dapat nagsasalita ang tao sa kanyang kapwa na basta may masabi lang siya. Dapat ay tiyakin niyang ito'y totoo. Sapagkat kung ito'y sa pantaha lamang o ayon lamang sa kanyang palagay, siya ay nagbibintang lamang. At kung ginagawa niya ito, lumalabas na siya ay naghahayag ng gawa ng pagsisinungaling.
at maraming tao ang nahuhulog sa ganyang pagkakamali. At yung iba talaga ay hindi sinasadya, meron naman talagang sinasadya na magbintang ng hindi totoo. Ito yung mga tao na dahil lamang anya sa masamang hangad. Opo, kapag merong masamang hangad ang isang tao na gusto niyang makuha, kahit hindi totoo, nagsisinungaling nga siya. O kahit hindi totoo yung kanyang sinasabi, yun ay sinasadya niyang gawin. Halimbawa, ang mga gumagawa po nito, yung mga tinatawag na sinungaling na saksi. Pumapayag na siya sumaksi sa isang bagay na hindi naman niya nakita. Pero kapalit ng halaga o bayad, dahil may hangad siyang kumita, kahit sa ganung paraan, payag na siyang magsinungaling kahit ang sasaksihan niya isang bagay na, sabi nga pinagtagni-tagning mga pangungusap lamang. At marami pong ganyan, mga professional liar ang tawag po dyan. Meron naman, sa hangad na hiwalayan ang kanyang asawa, gumagawa ng pasadyang pangbibintang sa kanyang asawa dahil ang hangad niya ay iwanan ito o kanya itong hiwalayan. So marami pong mga tao ang nagbibintang ng mga bagay na hindi totoo at kung ito'y ginagawa sa paraang hindi sinasadya o sa paraang sinasadya, lalo na yung merong kapalit na hinahangad na makuha gaya ng salapi o halaga, ito po'y mga gawang naghahayag ng pagsisinungaling. Dito po sa talatang ito, mga giliw naming mga taga-subaybay, ay ipinauunawa sa atin ang mga gawa na naghahayag ng pagsisinungaling. At makikita rin natin dito ang pinagmumulan para ang tao ay gumawa ng pagsisinungaling. Ito po ay nagsisimula sa masamang paghahangad ng tao. Kapag ka ang isang tao, ang kanyang hangarin sa kanyang kapwa ay parusahan o dili kaya ay pahirapan, ang taong ito na nagnanasa ng kasamaan laban sa kanyang kapwa ay gumagawa at madali na lang sa kanyang gumawa ng kwento na kahit hindi totoo, na kapag ka po ito'y nagsalita, akala mo totoong totoo na kanyang nasaksihan o totoong totoo yung ibinibintang niya sa kanyang kapwa. Sabi nga ng kapatid na Neraya, kuminsan dahil na rin sa paghahangad na kumita ng salapi, nauudyokan ang tao na siya po ay maging kasangkapan sa pagsaksi kahit na tinatawag siyang bulaang saksi o hindi totoo na saksi. Gagawa siya ng kwento para po palalain ang sitwasyon ng kanyang kapwa-tao kapalit ng salapi o dili kaya ay kapalit ng kanyang hangaring pasamain ang kanyang kapwa. Maging sa pagsasama ng mag-asawa, ito po ay nagiging daan ang pagsisinungaling sa isa't isa upang ang mag-asawa ay humantong sa tinatawag na paghihiwalay. Ito po'y mga ilang bagay lamang na kinakikitaan natin ng mga pagsisinungaling ng tao sa kanyang kapwa. Isang bagay ang ibig kong idiin. Sa puntong ito, kapatid na Neraya, uulitin ko, ang pagsisinungaling ng isang tao ay nagmumula sa kanyang masamang hangarin. Ito po, kapatid na Neraya, bukod sa mga nabanggit na ito, saan pa ginagamit o ang tao ay nagiging sinungaling sa kanyang kapwa? Ang sagot po na muli ay mababasa natin sa banal na kasulatan ay nakasulat po sa aklat ng propetang si Jeremias. Ang kapitulo po ay 9 at ang bersikulo ay 5. Sasalin po ng Biblia na ang bagong ang Biblia. Dinadaya ng bawat isa ang kanyang kapwa at hindi nagsasalita ng katotohanan. Kanilang tinuruan ang kanilang dila na magsalita ng kabulaanan. Sila'y gumagawa ng kasamaan at pinapagod ang sarili sa paggawa ng kasamaan. Bukod sa paghahangad ng tao na kumita ng salapi at marami pang mga bagay na dahilan kaya nauudyo ka ng tao sa pagsisinungaling, ang pagsisinungaling din o ang hindi pagsasalita ng katotohanan ay ginagamit ng tao para anya dayain ng bawat isa ang kanyang kapwa. Opo, ang
hindi pagsasalita ng katotohanan o pagsisinungaling ay kasangkapan para ipandaya ng tao sa kanyang kapwa. Halimbawa, sa pagninegosyo o pagtitinda, merong mga taong makikita natin sa mga pamilihan na kahit hindi naman sariwa talaga yung paninda, pero gusto nilang sabihin na ito'y sariwa, isang uri yon ng pandaraya para lang kumita ng salapi. Meron ding maraya na timbangan. Kahit sa pagninegosyo, yung masyadong pagkita ng tao ng malaking tubo ay sinasabing yun ay brand new o kaya naman ay mataas ang kalidad ng kanilang produkto. Pero hindi naman talaga gayon. Yung iba ay imitation lang o hindi naman original. Opo. Kaya yan po ay mga paraan ng tao, yung mga pagsasalita ng hindi totoo, pagsisinungaling, nagagamit niya sa pandaraya. Kahit po sa larangan ng politika, maraming mga politician na mahusay lang magsalita o mangako ng bagay na hindi naman totoo para dayain ang mga taong nakikinig. Maging sa mga halalan, sa kagustuhan lang na manalo, gumagamit po ng mga pandaraya. At kahit po sa hukuman, minsan na yung talagang may kasalanan, na pawawalang sala, at yung walang kasalanan, siya po ang nagdurusa dahil pumapasok po yung mga sinungaling na pagsasalita o mga pagsasalita na walang katotohanan na naghahatid sa kawalang katarungan at nadadaya ang marami. Kaya masasabi nating laganap ang mga pandaraya sa mundo, bunga ng hindi pagsasalita ng kung ano ang totoo, na yun nga po'y kahayagan ng pagsisinungaling. Ibig sabihin, kapatid na Neraya, ang pagdaraya ay isang mukha ng pagsisinungaling sa kanyang kapwa-tao. Opo. At yan naman po karanasan natin. Hindi ba't maraming mga produkto na nabibili sa mga pamilihan na itinatago ang masamang epekto nito sa tao pag ito ay kanilang kinonsumo? Di po ba? Yan po ay sa pagnanasang kumita sila ng maraming salapi. Gayun din, sa iba't ibang aspeto ng ating pakikisalamuha sa ating kapwa-tao ay nararanasan natin at nasasaksihan natin kung papaano dayain ng tao ang kanyang kapwa-tao. Mga giliw naming mga taga-subaybay. Kaya dito po'y sinasabi sa atin, ang isang sinungaling kahit po mapagod sa paggawa ng kasamaan, tuloy-tuloy niya itong gagawin. Sapagkat mula sa kanyang masamang hangarin, ito ang nag-uudyok sa kanya para gawin ang mga bagay ng pagsisinungaling. Subalit may mga tao po sa mundong ito, kapatid na Neraya, na hindi mo aakalain na dahil yon ang kanyang ginagawa, yun naman pala sa likod ng kanyang tila mabuting ginagawa ay naroon ang pagsisinungaling. Meron po bang itinuturo ang Biblia sa ganitong uri ng tao na hindi mo inaasahan na siya po ay magsisinungaling, subalit nandoon pa rin yung tinatawag na pagsisinungaling o pagdaraya sa kanyang kapwa? Mayroon po, at ito'y mababasa natin sa Aklat ng Apokalipsis, ang Kapitulo 2, versikulo 2. Sasalin po ng Biblia na ang bagong ang Biblia. Alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong paggawa at pagtitiyaga, at hindi mo mapagtiisan ang masasamang tao, at sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y mga apostol, ngunit sila'y hindi gayon, at natuklasan mo silang pawang mga sinungaling. Ito po yung isang sitwasyon o pagkatao at gumagawa ng isang bagay na hindi mo sukat akalaing ito rin ay isang uri ng pagsisinungaling. Ito po ay sa larangan ng pangangaral ng ebanghelyo o pangangaral ng mga bagay na nakasulat sa Biblia. Sabi sa talata, merong nagsasabing di umano sila ay apostol din. Pero nung sila ay subukin, bagamat ipinapamarali nila sila ay apostol, merong karapatang mangaral, magturo, magpaliwanag, nagagamit ang Biblia o ang mga salitang nakasulat dito
para magsinungaling. Kasi nung subukin sila, bagamat ang pagpapakilala nila sa kanilang sarili ay apostol ng Diyos, natuklasan niya na sila'y hindi gayon at pawang sila anyay sinungaling. Kaya kahit po sa larangan ng usaping pangrelihiyon at usaping panunungkulan para mangaral ng ebanghelyo, marami pong mga nagtuturo o nangangaral na kung titingnan mo sa unang pagtingin at titingnan mo ang kanilang mga anyo, kahit ang mga bagay na kanilang sinasabi ay parang katotohanan. Subalit pag itinaas natin ang antas ng ating pagsusuri, malalaman natin na ito pala'y nagpapanggap lang at nagsasabing sila'y apostol din ng Panginoon, sila din ay sugo ng Diyos, sila rin ay hinirang ng Panginoon. Pero sa katotohanan ay hindi gayon, kundi ang tungkuling pagka-apostol, ang tungkuling pagkapastor o pagiging mangaral ay nagiging gamit lang nila bilang kublihan para sila'y magsinungaling dahil sa kanila ring pangsariling hangarin. Ayun po, mga giliw naming mga taga-subaybay. Sino nga po ba ang mag-aakala na ang isang taong nagpapakilalang sila ay mangangaral o sugo ng Diyos na humahawak at bumabasa ng mga talata sa Biblia ay nahuhulog pa rin sa pagsisinungaling o pagdaraya? Hindi po ang ibig sabihin kung kaya namin itinuturo ito ay para po siraan ang sinumang reliyon o grupo ng samahan. Sapagkat meron pong ibinababala ang Biblia. Maging kami, mga giliw naming mga taga-subaybay. Sabi po ng Apostol Juan, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. At kami po ay isa sa nagpapasubok sa inyo, mga giliw naming mga taga-subaybay. Sa patuloy ninyong pakikinig at pagsubaybay sa programang ito, subukin nyo kung kami ay sa Diyos o kung kami ay mga bulaang mangangaral. Kaya hindi po namin iniiwas at itinatanggi ang aming sarili tungkol po sa tinatawag na pagangaral ng Ebanghelyo ng Diyos. Sapagkat hindi porke ang isang tao'y humahawak ng Biblia ay tiyak na siya ay magsasalita ng katotohanan. Sapagkat mismong ang banal na kasulatan ang nagsasabi, mayroon pong hindi totoong mangangaral. Meron po talagang nagpapanggap na mga sugo ng Panginoon Diyos. At sana sa pamamagitan po ng pagsubaybay ninyo sa amin, ay matuklasan ninyo anong espiritu ba ang taglay ng mga pagtuturong ito ng kabanal-banalang iglesia. Makikilala ninyo kung ito'y sa Diyos o kung ito ba ay sa tao. Magkagayon pa man, kapatid na Neraya, papaano po ginagamit ng mga mangangaral na nagpapanggap na mga apostol o mga sugo ng Diyos ang kanilang dila sa pagdaraya ng mga tao? Inihayag po ito ng Apostol Pablo sa kanyang sulat o epistola sa mga taga-Roma. Ang kapitulo ay 16, ang bersikulo po ay 18. Sasalin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod para kay Kristo na Panginoon natin, kundi para sa pansariling hangarin. Inililigaw nila ang mga may mahinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. Napakaliwanag po ang nais ng Apostol Pablo na ituro tungkol sa tanong na paano nila ginagamit ang kanilang dila sa pagsisinungaling para dayain ang mga tao. Gaya ng ating narinig, inililigaw nila ang mga mahinang pag-iisip at sa pamamagitan niya ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. Opo, gumagamit ng mga kaakit-akit o sa ibang salita ay parang kapani-paniwalang mga salita at matatamis na pangungusap, yung magagandang pakinggan na kapag narinig mo talagang mahihikayat ka at aakalain mong totoo yung kanilang sinasabi. Pero kung ang taong nakikinig ay merong mahinang pag-iisip, yun lamang ang kanilang naililigaw, yun lamang ang kanilang nadaraya.
At ayon kay Apostol Pablo, ang mga taong ito na nagpapanggap na apostol, nagpapanggap na mga sugo ng Diyos, sila niya hindi talagang naglilingkod sa Panginoong Kristo Jesus. Sa halip, ang dahilan kaya nila ito ginagawa ay para sa kanilang pangsariling hangarin. Meron pong hidden agenda, o kaya meron silang pakinabang na ukos sa laman na nais makuha, kaya sila gumaganap ng ganitong mga gawain. Yun po, mga giliw namin, mga taga-subaybay, ang isang indikasyon na nagpapahiwatig na itong mangangaral na ito ay hindi ipinangangaral si Kristo, kundi kung kaya nangangaral ay para po sa kanilang sariling interes. Kapag ka po ang isang mangangaral ay naging mayaman, na ang nagpayaman sa kanyang buhay ay ang kanyang samahan, tingin ko po dapat mag-isip-isip po tayo. Sapagkat ang pagiging mangangaral ng Diyos ay punong-puno ng sakripisyo. Ituturo ng isang mangangaral kung sino ang Diyos na dapat nating kilalanin at kung ano ang daan ng kaligtasan. Yan po, masusubukan natin sa pamamagitan ng kanilang mga itinuturo, kung yun bang itinuturo nila ay para sa pakinabang ng kanilang tinuturuan o kung sa pakinabang lang ng nagtuturo. Kaya sabi nga, maging matalino po tayo, sapagkat kung hindi tayo magsasaliksik ng mga aral at katwiran ng Diyos na pawang nasusulat sa banal na kasulatan, tiyak po maliligaw tayo sapagkat ang mga taong sinungaling, sapagkat ang mga mangangaral na nagpapanggap ng mga sugo ay nagtataglay po ng matatamis na pananalita, matatamis na pangungusap, kaakit-akit sa pandinig, na kung hindi natin susuriing mabuti ang kanilang mga aral, ay tiyak maililigaw po tayo nito. Kaya ito po ay bunga ng pag-ibig namin at malasakit namin sa inyo. Ibig namin na paalalahanan ang bawat isa, lalo na po kayo na aming mga taga-subaybay, na mag-ingat po tayo sa pagtanggap ng mga aral na dumarating po sa atin. Dapat ba nating pagtakan ang ganitong uri ng mga tao na ginagamit yung kanilang labi sa pagsasalita ng kasinungalingan dahil lamang sa pansariling hangarin, kapatid na Neraya? Ang sagot po ng Biblia ay sa pamamagitan ng Apostol Pablo sa kanyang ikalawang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 13 hanggang 15. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo, at hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Gaya po ng ating narinig, ayon kay Apostol Pablo, hindi na natin dapat pagtakhan kung bakit mayroong mga tao dahil sa pangsariling hangarin ay nandaraya at ginagamit pa yung katungkulang apostol o sugo, mangaral, para dayain ang maraming tao. Sapagkat ayon sa Biblia, hindi anya katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwari na waring anghel ng kaliwanagan. Kaya hindi malaking bagay anyan ang kanyang mga ministro, na patatawag ng ministro, ay magpakunwari na waring mga ministro ng katwiran. Pero may babala si Apostol Pablo, kung hindi nila ititigil ang mga pandaraya, ang mga panlilinglang, gamit ang mga matatamis na pangungusap at mga kaakit-akit na pananalita, ang kanila anyang wakas ay masasang-ayon sa kanilang magawa. Isabihin, nalalaman ng Diyos ang mga bagay na kanilang ginagawa, at yun ay isang malaking kalapastanganan sa Panginoon na ang banal na kasulatan ay gamitin ng isang tao para linlangin ang maraming tao. Sa halip na talagang ang orihinal kung bakit ninais ng Panginoon ang kanyang mga salita ay isalin sa aklat ay maging kasangkapan ito ng mga tunay na mangaral para hikayatin ng tao sa aral ng katotohanan. Pero dahil meron niyang mga
mayroong personal interest, Mhm. mayroong mga pansariling hangarin na yung iba daan ng kanilang pagpapayaman, daan ng kanilang pagiging sikat o popular sa mundo, pagiging maimpluwensya, ginagamit ang Biblia. Pero sa dulo nito, ang epekto ay unang-una sila mismo. Dahil sa mata ng Panginoon, hindi mababago ang katotohanan ng sinasabi sa ating paksa, ang mga sinungaling na labi, kasuklam-suklam sila sa paningin ng Panginoon. At kung hindi sila magbabago, may tiyak na kaparusahan. Kagaya ni Satanas na bagamat Satanas nagpapanggap na anghel ng kaliwanagan. Kaya ang kanyang mga napatatawag ding mga pastor o mga ministro, nawari ay mga ministro ng katwiran. Nandadaya lang din naman. At kung hindi magbabago, una-una, gaya ng ating narinig, masusuklam ang Panginoon sa kanila at sa takdang panahon, lalapatan sila ng tiyak na kaparusahan. Maliwanag ito, mga giliw naming mga taga-subaybay. Kung ang Panginoong Diyos ay kumakasangkapan ng tao at inihahalal niya mismo bilang ministro para maghayag ng katotohanan, ang kanyang kaaway na si Satanas ay mayroon ding ministro. Mga ministrong isinusugo ni Satanas upang maghayag ng kasinungalingan at humikayat ng mga tao para sila ay dayain. Kaya nga sabi ni Apostol Juan, uulitin ko lamang, huwag tayo agad-agad ay magsipaniwala sa Espiritu, kundi siyasatin natin sila. Kung ang mga tagapagsalita ng mga aral ng Diyos ay sa Diyos o ang mga nagsasalita ng salita ng Diyos ay kaaway ng Diyos. Kaya hindi po porke ang sinasalita ay salita ng Diyos at humahawak ng banal na kasulatan o Biblia, ay tuwiran na nating sasampalatayanang sila ay mga mangangaral ng Diyos. Mismo ang Biblia ang nagpapahiwatig sa atin na tayo ay lubos na mag-ingat. Suriin natin yung aral, yung bang aral na atin pong naririnig ay aral na walang batayan sa Biblia o aral na hindi sinasang-ayunan ng Biblia. Diyan nyo kami subukin. Sa ganitong kaparaanan, mga giliw naming mga taga-subaybay, matitiyak ninyo sa inyong sarili kung kami ba sa loob ng kabanal-banalang iglesia na nagpapahayag ng salita ng Diyos ay mga ministro ng Diyos o ministro ng kaaway ng Diyos. Kung hindi magbabagong buhay, mga minamahal naming taga-subaybay, kapatid na ni Raya, ang isang tao, mangangaral man siya o mga pangkaraniwang taong pinaghaharian ng pagsisinungaling sa kanilang mga labi, ano po ang malagim na kasasapitan nila? At dahil nga po nasusuklam ang Panginoon sa mga ganitong tao pag hindi nagbagong buhay, may tiyak na kaparusahan. Nilarawan po ito sa Apokalipsis 21:8. Sasalin po ng Biblia na Tagalog Popular Version. Subalit malaghim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapaki-apid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Sila'y ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Napakaliwanag po ang nasusulat sa talatang binasa ng ating kapatid na Benhana. Malagim ang kasasapitan ng mga taong hindi magbabagong buhay. Tinalakay kung ano-ano ang iba't ibang uri ng kasamaang kapag ang tao hindi nagbago, ay tiyak na mapapunta sa malagim na kalagayan. Gaya ng mga taong mga duwag, mga taksil, nagpapasasaan niya sa lahat ng kasuklam-suklam na mga kahalayan, mga taong mamamatay ng kanyang kapwa-tao, mga mapakiapid, mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat anya ng sinungaling. Hindi po maliit na kasalanan ang pagsisinungaling. Kasi kung ito'y maliit na kasalanan, sana may maliit lang siyang kaparusahan. Napakalaki ng parusang igagawad ng Diyos
sa lahat ng mga sinungaling, ayon sa talata, sila'y ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Sa madaling salita, tinatawag po itong impyerno. Bagamat ang impyerno ay nakalaan sa diablo at sa masamang espiritu, pero madadamay din ang mga taong mga sinungaling kapag hindi nagbago sa malagim na kasasapitan nito. At ang impyerno po ay hindi katang-isip, ito isang katotohanan, ito'y nakahandang parusahan sa lahat ng mga makasalanang hindi nagbago. At kasama dyan, yung kasalanang pagsisinungaling sapagkat yan ay kasuklam-suklam sa paningin ng ating Panginoon. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ang mga pagtuturong ito ay humihikayat sa atin na tayo na sa isang matuwid na pagbabago. Kung tila, tayo po ay nabubuhay sa pagsisinungaling sapagkat mayroon tayong masamang interes o dili kaya'y naghahangad tayo ng kapinsalaan laban sa ating kapwa, ito ang panahon na baguhin na po natin ang ating kalooban. Maging totoo tayo sa lahat ng bagay sa mundong ito, kahit pa sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Hinahanap ng Diyos ang mga tao sa kalagayang sila ay nagtatapat, nagsasalita, nag-iisip at gumagawa ng katotohanan. Iniiwas tayo ng pagtuturong ito na mabuhay sa pagsisinungaling. Sa pag-iwas natin sa gawang pagsisinungaling, iniiwas natin ang ating sarili sa isang malagim na kaparusahan na itinakda ng Diyos sa mga taong hindi magbabago ng kanilang gawa at patuloy na gagawa ng kasinungalingan sa kanyang buong buhay. Sana, mga giliw naming mga taga-subaybay, ay basbasan ng Diyos ang mga pagtuturong ito mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church. Bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.